kailangan sa espiritu, hindi sa katawan. Diba? Totoo ba dumarating sa atin? Totoo. Unang Korinto 5:9. Maging sa katawan at sa hindi man sa katawan ay dumarating sila eh. Oh. Ano ba yan? 5:9. Ikalawa. Kung kalugot-lugot ka sa Diyos, magagawa pa ng Diyos na isugo ka niya. Kahit na nagpapahinga ka. Order ng boss mo, hindi ka susunod, kaya na nagpapahinga ka. Sabihin mo, boss, nagpapahinga pa ako. In-orderan ka ng boss mo. Kaya na nagpapahinga ka, pag in-orderan ka ng boss mo ba, susunod ka, kapatid. Ngayon, nasaan ngayon ang mga espiritong banal? Tingnan nyo yun, ha? Maging sa katawa, maging sa tahanan man o di man. Wala kang mababasa sa Biblia na si Apostol Pablo, si Apostol Santiago ay bumaba. Walang ganon. Si Pablo bumaba, walang ganon. Sino man banal bumaba, walang ganon na nakasulat. Ang nakalagay, sa tahanan man o di man, sa katawan man o di man. Ano ibig sabihin ng di man? Wala sa katawan. Di pa tama yun? Wala sa katawan eh. Pero kalugot-lugot kami sa Diyos. Ang espiritu ng mga Diyos, ang mga banal na espiritu, hindi sila nakatira o pag-alagara sa lupa. Kaya pag dumating sila, galing sa itaas. Pagkatapos magmensahe, magserbisyo, makisama sa mga tao, magpapaalam sila, aakyat na naman sila sa taas. Saan pupunta? Sa taas. Bakit nasa taas? Pakinggan nyo. 6:9 ng Apokalipsis, kung nasaan sila. Ito ang lugar nila na nakasulat sa Biblia. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. O, yung parang kaluluwa ng mga pinatay, nasa ilalim sila ng dambana ng Diyos. Yung ilalim ng dambana ng Diyos, nasa taas yun, wala sa baba. Excuse me. At dahil sa patotoong sumaka nila, yes. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas. Oh, sumigaw pa sila. Diyan wala na silang katawan eh. Espiritu na sila. Nakakasigaw pa sila eh. Paano yung pagsigaw nila? At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan o Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. 11. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal. Sumagot pala ang Diyos sa kanila eh. Pagkasagot niya, inabutan pa sila ng maputing balabal. Di ba? Kasi hubad sila eh. Para hindi sila kahiyahiya eh. Yung maputing balabal na yun, damit yun. Nakasuotan ng mga banal na nauna sa ilalim ng dambana. Wala pa sila sa tirahan ng Diyos. Ang tirahan ng Diyos nasa taas. Ang ilalim ng dambana nasa ibaba ng kanyang tahanan. Nasa ibaba ng kanyang tahanan. Yan po ang mga banal. Kaya, kapatid, pag hindi ka naging banal, hindi ka naging ganap, kapatid, hindi ka dun paroroon. Alam mo kung saan ka paroroon, kapatid? Sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng lupa, doon ka paroroon. Hindi sa taas. Kaya yung mga banal, nandun sa ilalim ng dambana. Bakit binigyan silang balabal na maputi? Kasi ang balabal na maputing yan ang kanilang pinakadabit eh. Kaya sabi ng Panginoon, magpahinga pa kayo ng kaunting panahon. 14:13 ng Apokalipsis pa rin. 14:13 ng Apokalipsis. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa. Sapagkat
ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Nagpapahinga sila nasa ilalim ng dambana. Sabi ng mga iba, bakit mo naman inistorbo yung mga espiritu? Nasa ilalim ng dambana, nagpapahinga. Pagkatapos, bababain mo? Anong pakialam po natin kung gusto ng Diyos? Diyos ang nag-uutos, hindi naman ang tao Ha? Marunong pa tayo sa Diyos? Hindi. Diyos po ang nagsusugo sa lahat Diyos ang nagsusugo 13:20 ng 1. Balikan natin ang 1. 13:20. 13:20 ng 1. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sinuman, sinusugo ko, ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa sinumang sinusugo ko. Sa sinuman. Ibig sabihin ng sinuman, marami yun ang sinusugo. Di ba? Maraming sinusugo. Ngayon, balikan natin ang Espiritu. Paano natin makikilala ngayon ang totoong Espiritu? Samantalang hindi naman natin nakikita Ang Espiritu, hindi mo nakikita. Basahin natin ang ibinigay na referensya. Ano po yung ibinigay na referensya? Basahin natin, sabihin ko na. Titingnan niyo pa sa mga kopya. No? Unang 1:4:1. Basahin natin. Yan. Yan ang referensya. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Ang nakasulat dito, espiritu. Ala namang gagawin mong tao ito? Huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. Itong nasa baba, ito parang ang mga tao mga propeta Pero yung nasa taas, espiritu yun Ngayon, paano at susubukin yan? Hindi mo naman nakikita. Paano susubukin yung espiritu? Nasa nga yung espiritu? Hindi mo naman nakikita Aalamin natin ngayon sa Biblia. Makikita natin sa Biblia yan. Para makita natin, malaman natin kung paano natin sila masusubok at masusuri. Pupunta tayo, balikan natin ang 1:7-17. Ito nakasulat Pakinggan nyo San Juan, hindi unang 1 San Juan. Yan. Kung ang sino man tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Diba? Makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban. May kalooban Kailangan gumawa ka muna ng kanyang kalooban para makilala mo ang Espiritu. So ngayon, alam pa natin kung ano ang kalooban? O kailangan, bago natin tuloy, tingnan muna natin ang kalooban. Sa Awit, Kapitulo 40, kalooban, versikulo 8. Yan. Para makita natin kung anong ibig sabihin ng kalooban. Yan. Okay. Yan. Aking kinaluluguran sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Yan. Ang kalooban pala, ang kautusan ng Diyos. Para masuri mo, makilala ang kanyang espiritu, kailangan sumunod muna tayo sa kanyang kalooban. Ano ang kanyang kalooban? Kautusan. Di ba? Kautusan, O Diyos ko, oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Pag nasa puso mo, ang kautusan ng Diyos, kapatid, kahit na hindi mo nakikita ang Espiritu, nakikilala mo kung siya'y galing sa Diyos o hindi. Paano mo siya makikilala? Sa pamamagitan ng kanyang pinapahayag na mensahe. Kung ang kanyang mensahe dala-dala
ang kanyang aral ay aral ni Kristo, maaaring sabihin mo, sumagot ka, galing sa Diyos yan. Pero kung ang kanyang pahayag, hindi aral ni Kristo, magduda ka na. Hindi galing sa Diyos yan. Kaya, ang sugong galing sa Diyos, nagsasalita ng mga salitang galing sa Diyos. 3:34 ng 1 pa rin. 3:34 ng 1. Kaya, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Narinig niyo yung Espiritu? Mula umpisa, ang pahayag niya, ang binabagi niya, Diyos. Salita ng Diyos. Hanggang sa magpaalam siya, ang binabagi niya, Diyos. Di galing siya sa Diyos. Di ba? Alam mo pag ang isang Espiritu, ang kanyang mensahe, pakinggan nyo ang kanyang mensahe. Huwag niyong titingnan ang itsura ng gamit. Kung maganda siya, baka matukso kayo Huwag mong titingnan kayo mga babae kung pogi siya. Ang pakinggan ninyo, ang mensaheng lumalabas. Kasi pag tumitingin ka sa itsura, matukso ka. Mawawala yung Espiritu sa'yo. Hindi ba? Hindi mo masusuri, hindi mo makikilala. Ganyan po ang pagkilala sa Espiritu. Kaya, tama-tama, pag si Apostol Pablo, ang kanyang Espiritu, ang taglay niya, ang kapangyarihan ni Jesus Kaya pag dumating ang Espiritu, ang dala-dala nila, ang kanilang dala-dalang aral, ang kay Kristo. Yan ang dala nila Kaya ang Espiritu ni Pablo, wala sa katawan, ang dala-dala niya ang kapangyarihan ni Jesus 5:4. Ng unang Korinto. Pakinggan niyo. Yan ang kanyang dala San Juan. Korinto. Yan. Dito, tama ito. Sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, nang magkakatipon kayo at ang aking Espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Di yan, Espiritu ni Pablo yan, na dumarating. Paano makakarating si Pablo wala sa katawan? Kaya ang sabi niya sa kanyang ibang sulat, na maging sa tahanan o di man, dumarating siya wala sa katawan. Nasa Espiritu. Hindi ba? Nasa Espiritu Bakit man nasa Espiritu? Kasi ang taglay niya, ang dala-dala niya, ang kapangyarihan ni Jesus. Ngayon, pakinggan mo, ang aral nito, kung galing sa Diyos o hindi. Ikalawang 1, Kapitulo 1, tingnan natin sa versikulo, Kapitulo 1, versikulo 9. Tingnan natin. Yan. Ang sinumang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo at hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Diba? Kailangan ang dala-dala mong aral, ang aral ni Kristo. Hindi aral ng tao Kung minsan, ang aral ng Diyos, ang ibang tao, dinadagdagan. Kapatid, kung sino man nakakarinig sa akin, pasensya po kayo Kasi ang sinasabi ko lang, ang nakasulat sa Biblia, meron kasi ako nababasang nadadagdag na aral na hindi mula kay Kristo Pero yon ang pinag-aaralan ng mga tao, mga kapatid, lalo na mga kabataan. Tingnan mo ang tao may sangkap. Anong sangkap ng tao? May katawan siya, may espiritu, meron pa siyang, ano yung isa? Mga kabataan, ano yung isa? Peri-espiritu. Yan. Alam na mga kabataan, Yung peri-espiritu. Kapatid, huwag kayong magdamdam sa akin, Gusto ko lang ipaalam sa inyo yan. Kung nasa taas, kung naririnig man ako, ito hindi ko nilalabag. Gusto ko lang ipaliwanag
Baga nagkukulangan na ng pangunawa ang mga ibang kapatid. Alam niyo po, ang ating Panginoong Yesu-Kristo, wala po siyang aral na peri-espiritu. Wala kang mababasa sa Biblia na peri-espiritu. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng peri-espiritu? Anong kahulugan? Sabi nila, ang peri-espiritu, yun ang pinakakatawan ng espiritu. Di ba yan ang paliwanag nila? Nagbigay ng halimbawa, na isang halimbawa ang saranggola. Ang tao ang umaawak sa saranggola, di ba? Ang tao, sa Biblia, ang ibinigay ng katawan ng Diyos sa espiritu, espiritual na katawan, hindi napuputol. Buo niyang ibinibigay sa kanya eh. Hindi napuputol eh. Kaya ako po, pasensya po kayo, minamali ko po yung paniniwalang peri-espiritu. Wala po sa Biblia yan. Hindi po aral ng Diyos yan eh. Pakinggan nyo, 3:4 ng unang Pedro. Ito ang pinakadamit ng espiritu eh. Hindi napuputol eh, hindi napapatid eh. Ito ang pinakadamit niya eh. 3:4. Kundi ang pagkataong natatago sa puso, na may damit na walang kasiraan, espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Yan ang kanyang pinakadamit eh. Hindi ba? Pag binago ng Diyos, ang espiritu hubad, padadamitin niya yan. Ang damit na ibibigay, damit na walang kasiraan. Hindi yung may kasiraan. Eh yung panali, may kasiraan yan eh. Diba? Wala pong aral na gano'n na sinasabi sa Biblia. Kaya kung minsan, wag nating dagdagan ang aral ng Diyos eh. Kasi ang pinapatayan nila, nagbabasa ng ibang libro, maliban sa Biblia. Di bali magbasa ka ng ibang libro. Kapatid, ang uutos ko lang, ikumpara ninyo sa Biblia. Kung ang nababasa ninyo sa ibang libro na tumatama sa nakasulat sa Biblia, hindi naman bawal yun eh, na ipagkumpara mo eh. Hindi bawal ipagkumpara mo eh. Ibig sabihin, nagsusuri ka, sasaliksik ka eh. 7:27 ng Ecclesiastes. Pakinggan nyo. 7:27. Kaya sinasabi ko, magbasa kayong lagi ng kasulatan ng Biblia. Yan ang bigyan ninyong importansya. 7:27, Ecclesiastes, 27. Ayan. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mga ngaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Eh di pagkumpara mo sa Biblia, para matagpuan mo yung kadahilanan, makita mo kung totoo, kung tama yun o hindi. Nagsusuri ka eh, di ba? Tingnan mo sa Biblia. Kasi ang Biblia, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng pakulangan. Kaya ako po, hindi ko dinadagdagan eh. Hindi ko pinapakulangan eh. Bawal ang Diyos yun eh. 12:32 ng Deuteronomio. Ito nakasulat eh. Para makilala natin eh. Diba? Magsuri tayo sa Biblia, huwag sa ibang-ibang libro. Hindi naman basta man nagbabasa ka ng ibang libro eh. Ako nagbabasa rin ako ng ibang libro eh. Maliban sa Biblia eh. Anong pinababasa ko? 12:32. Kung anong bagay ang inuutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan ni babawasan. Bawal ng Diyos yun. Ang karunungan ng Diyos, huwag mong idadagdag ang karunungan ng tao. Huwag mong i-apply. Mas mataas ang karunungan ng Diyos kaysa karunungan ng tao. Kasi karunungan po ng tao yan. Kaya tinawag na peri-espiritu, galing po yan sa Persia. Ang tawag po dyan, fairy tale. Yung mga pinapalabas sa Persia, yung mga may pakpak, yung daw, yung pinapanood sa mga tao. Doon nila nakuha yan. Sa Persia, marami yan. Kaya ang tawag sa peri-espiritu, fairy tale. Hindi peri-espiritu. Ang fairy tale na yan, kapatid, ang aral na yan, hindi galing sa Diyos yan, galing sa alamat yan. Salitang alamat yan eh. Kaya tapos sa mga alamat, huwag tayong makinig. Nung unang panahon, galing sa mga Udyo yan, 1:14 ng Tito. Basa. Mga alamat yan eh. Eh wala naman tayo sa alamat eh. Ang salita ng Diyos hindi naman alamat eh. Yan. 1:14 ng Tito. Na huwag mga kinig sa mga katha
ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nangagsisinsay sa katotohanan. Wala kasing katotohanan yan. Ang katotohanan, ang salita ng Diyos, nasa Biblia. Wala sa ibang libro. Kaya pinaratangan tuloy ako. Si Brother Wen kasi ang binabasa, Bible lang, hindi naman nagbabasa ng other books. Kapatid, mali ka dyan. Hindi ko na kailangan sabihin pa sa'yo kung nagbabasa ako ng other books. Nagbabasa rin ako. Pero hindi ko ina-apply dahil ayaw ng Diyos, bawal ng Diyos. 2:5 ng unang Korinto. Dapat alam natin ang mga talatang ito para mabigyan tayo ng pag-iingat sa ating sarili 2:5. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Dapat ang masalig ang kapangyarihan ng Diyos sa ating puso at isipan. Kaya, ang mga espiritu ng mga banal, sinusugo ng Diyos upang dumalaw sa atin. Sila yung mga espiritu nagbabantay sa atin Kaya ang bawat mananampalataya bilang anak ng Diyos, lahat tayo may kanya-kanyang anghel de la guardia. Kasi maraming anghel ng Diyos, bilyon ang bilangin. Bawat isa, meron tayong anghel de la guardia na nag-iingat sa atin. Kapatid. Dapat mag-ingat tayo sa ating sarili. Huwag tayong gagawa ng masama na ayaw ng Diyos. Walang kabuluhan ang iyong pagsamba, kapatid. Kahit na linggo-linggo, nandito ka, pagkatapos mo magsimba, kapatid, nandun ka na naman sa pita ng laman. Walang kabuluhan ang iyong pagsamba, mga kapatid. 7:7 ng Marcos, pakinggan ninyo. Walang kabuluhan yan, kapatid. Idinadayin ko sa Diyos yan, dapat magbagong buhay na tayo, kapatid. Yan ang dapat natin gawin. 7:7, hindi po 17. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ano mo yan? Walang kabuluhan. Kaya simba ka na simba. Walang kabuluhan. Pagkatapos magsimba, ang ginagawa mali. Dapat, kapatid, dumiretso po tayo, maiksi na lang ang ating panahon. Hindi natin alam. Ngayon malakas ka, mamaya pantay ng paa mo. Ako rin hindi ko alam. Ngayon malakas ako, mamayang gabi patay na ako. Di baling mamatay o mabubuhay kay Kristo lamang. Tanggapin natin. Huwag mong katakutan ng kamatayan. Kung mamatay ka mamaya, kung kay Kristo ka, mga kapatid, mapalad ka. Katawan lang ang namamatay. Ang espiritu, hindi namamatay kailanman. Kapatid, gusto ko pang dugtungan. Naubusan na ako ng boses. Maraming salamat sa inyo. Alam ko, marami na po. Choco pa. Kumusta ko po? Talagang may review ya o may researching kaya katang kapatid. Ne po. Tinaim kaya po 8:50. Sakto ya po. Kulang niya mo kayang meto nga oras. Ne po. Okay ya po. Balwan niyo po. Yako nung minsan. Pag-aralan kaya po yan Kita pong panahon na mangaral yay Kristo kaya nga dayat malat nga napin. Nung minsan pilan pong oras ne po, alang magreklamo. Ikayo po magreklamo kayo. Totoo yan. Galit Diyos pag sinungaling tayo. Ha? Totoo po yan, ha? Gawa po 27. Gawa 20, kapitulo 7. Basan kaya po ano? May yagliya muling bila ko ba akay. At maplak pamawarong At nang unang araw ng sanglinggo, nang kami nangangakapisan upang
puputol-putulin ang tinapay. Si Pablo ay nangaral sa kanila na akalang umalis sa kinabukasan at tumanggal at kanyang pinanalita hanggang sa ating gabi. Bring sabihan, makaba pong oras na po. Ikabukasan la pa palang may pag-aral na po. Kita mo, adwayang oras. Happy ba tayo kaya pa po? Ating pa pong metong O adwa. Kasi po, pepanikan kay Brother Arthur, ne po, tagalikabya po ngayon ini, pero dati ya pong sibol ini. Hanggang yan sibol ya, kaya bine po yung kasuyo na. At niya pa pong pilan minuto, bayang mag-umusta kaya katam. Maraming salamat po. Palagay ko, yung ipaniliwanag sa atin ng ating kapatid, lalo na sa mga kabataan, dapat yung tandaan ang mga pag-aaral na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Napakahalaga po bilang isang nananampalataya na malaman natin kung ano ang mga binibigay na pag-aaral, sapagkat yan po ang tunay na daan na tayo ay makasadsad. Lalo na sa mga ginagawa natin sa pang-araw-araw. Katulad po ng mga ibang reliyon, hindi ko na po babanggitin. Tatanungin nila kung ano yung kanilang sinasambahan. Hindi naman nila kayang ipaliwanag. So tayo po, mapalad po tayo bilang isang nanampalataya sa Diyos, sapagkat lahat ng pag-aaral, sabi nga ng ating kapatid, nandito po lahat sa banal na kasulatan. Huwag po tayong ihiwalay. Sabi nga, huwag natin dadagdagan, huwag natin babawasan. Ito po ay malaking kasalanan sa Diyos. So una sa lahat po, ako po ay nagpapasalamat, unang-una sa Diyos, na walang sawang gumagabay sa atin, at tayo pong lahat na kung paano ginagabay niya, lalo na sa panahon ngayon, na talagang lahat po tayo hirap. Kasi paano tayo hindi mahihirapan? Katulad dito, nagsasalita ka, naka-face mask ka. Gaano po kahirap ang dinadanas natin ngayon. Bagamat yung mga kapatid natin, nakakaranas talaga ng mga karamdaman na yung COVID. Lalo na po yung sinasabi niya ngayon, Delta variant. Sa totoo lang po, doon po sa amin, sa bayan ng Likab, ay grabe po. Para po bang mga manok na naabyan, na ngayon malakas siya. Maya-maya, inahabol yung hininga. Pag-uwi, patay na. Alam po ninyo, sa ngayon, sa bayan ng Likab, ang mga nililibing kung hindi 2-3 araw-araw. Marami po ang namamatay. Marami yung nagkakaroon ng COVID. Pero, sa mga espiritista puro, dun sa tagumpay ng Diyos, dun po kahit ni isa lamang namatay, walang nagkasakit, kundi yung natural lang po, yung lagnating ka dahil yung panahon ngayon. So, yun nga po kasi yung sinasabi ng banal sa atin, na pinauna na sa atin, hindi pa dumating itong pandemya na to, pinauna na po sa atin na merong darating ng bigat na karamdaman. At hindi lamang po, narinig yung banal na espiritu, yung mga darating pang panganib. So, sino pong mapalad ngayon? Tayong mga espiritista, sapagkat hindi pa man sinasabi na sa atin ng banal na espiritu kung ano po ang ating gagawin. Ano po ang unang akbang na pinagagawa sa atin ng banal na espiritu? Tapat na panalangin. Gawin natin ang ating tungkulin. Yung araw ng Sabat, 6 na araw na pinagkaloob sa atin. 2 oras lang po. Sabi nga nung nagsalita, yung ating kapatid, si Paring Weng, mahaba man ang kanyang oras. Pero pag nagkaroon kayo ng inip, sabi nga ng ating Pangulo, baka nagsisinungaling kayo. So, hindi naging ganap ang iyong pagtupad. Kasi yan, pag-aaral po lahat yan. Diyan mo makikita ang tunay na tagapakinig, ang tunay na gumagawa. Ano po ang sabi ng banal na espiritu kanina? Na lahat ng pag-aaral, simulat sa Paul, kung paano tayo nakikinig ngayon nasa loob. Huwag nating
tularan o huwag tayo pong magagaya sa isang buslo, aswiki. Yung aswiki o yung buslo, habang nandun ka sa tubig, puno po yan. Pero pag umahon ka, wala nang laman, wala nang tubig yan. Ang ibig pong sabihin, habang tayo ay narito sa loob, yung mga biyayang pinagkakaloob, pag-aaral na binibigay po, ay ating tanggapin. Yung paglabas po natin, huwag nating ayahan na tayo ay maging buslo, kundi yung lalagyan natin, punong-puno sa atin, at lilimihin ng bawat isa kung ano ang ikasusulong upang tayo ay magtagumpay. Dahil yung pong pag-aaral na ibinigay na sa atin ng kapatid, napakalaga bilang isang nag-aaral. Bagamat mahaba man kanyang oras, kung hindi lang naubos ang kanyang boses, hanggang ngayon nagsasalita pa po siya. So tayo po ay nagpapasalamat sapagkat meron tayong kapatid na nagsusumikap na may bahagi ang mga pag-aaral na ito, yung pag-aaral sa buhay na walang hanggan. Lalo na po sa ating mga kabataan, tandaan po yan. Ito lamang po ang aking mabibahagi sa inyong lahat. Muli po, maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Salamat po, kapatid na Arthur. Ngayon po yung ating napagtulong-tulungan po sa umagang ito ay 4,460. Yung pong unang basket, no? Yung pangalawang basket po is 5,567. Ay, 2,567. Okay. 2,567. Okay. Uli pong may kareng pakiramdaman ko niya, digdagang pula naman. Ha? Pero kinureke po na. Pota pa ito na nyo po kandara retang ita pong kadwang basket, isaw tayo po kaya katamong sekretarya. Keti, ne po. Mapalad tapa mo rin, ne po. Kasi kwentan-kwentan ke may nibat ketang bear. Balang Martis, ing sibol po maglibing lan eh. Kalupa na po isa sabihan. Pero ngayon may painawa tamo po. Baluan niyo po, yan datang po kaya katamo yan. Ako po, makaredy ko po eh. Uling alos ka rin pengari tamo. Ako naman po panyawad mga kaino po rin matwa tamo. Pero telaga ko na po yung sarili ko. Uling dakal no po rin matwa. Yeah? Yung matwa po po atang matwata na may ngari mo po nung minsan, magaling ka ngayon, ipangabagya, masakit na ka na naman. Kaya po makanyan. May ngari yakin ka, istong may ampat siyang bagya itang sakit, milelem bagya, sikan ka. Makanyan niya po yung tao niya. Nang minsan, paralan mo rin po ini. Ha? Potang ngita mo, tumuwata mo. Yeah. Kan rin po, nang minsan, pag-aralan ko, uba mo, kalamba ng masakit o kalamba ng manandaman ng kaya katampe ngari. Bakit nung minsan detang anak mumunala pang mate, ne? Tang masikan kalupa ko. Kaya babalita, mete Pedro war, kasi kana pa mo, ano? Potang kay kung parami tampe ngaring manandaman ng makabangaldo. Pa mete, ne? Sobre sabihan atin pong proseso kasi ne? Ketang etamo kamalayan, hanggang daranas siya pong makanita, siguro magsulit siya naman king katamong gino. Kapamila tanda retang agawa tamo pang kulang. Kaya nga tamo balo po, makayariya pang obra nung minsan. Kasi makaniniya po yan, kasi atalap wayat ulan potang atsyutana kayang dakyan naning kapanandaman, nung minsan nadwayang bagay yan, atanang gana ka, atanang maging sensitibo. Ne po. Ngayon, ipotang manyaman na tanggapan mo na kang sarili na ing Diyos yan ang bala. Naneking kagana kain tao, hanggang masakit na darandaman. Diyos ko, kuwanan mo na ako, patawaran mo na ako, makanya na dandaman mo, mo na dandaman na no sabyana. Anya proseso ya po. Ing makanya na bagay. Kasi sabi na, ing tao po, dinyane pong biyen ng Diyos, yamo bukod po ing manikwa, hala pong aliwa. Itamo po, halupa na yung kikatanggagawan,
potang panyawad tala rin kaya katamong kapatad, hanggang masakit la, hanggang matwane, panyawad tayo pamuring karagdagan. Uli pong iya po ing manyaman po kayang biyatamo, ya? Hanggang matwano rin pengari tamo, nung malyari mo, kasiping tala pang matudtud. Ha? Pota mo pong metene, yung pengari tamo, kan tatamo gagaga, niyang masikan nyo. Ha? Kaya ko naman pulala ko itang, anya po manyaman po rin ating pangpengaring makatagan ngeni, pagsikapan tamo po, na servisyon tala rin kaya katang pengari. Uling manyaman ng ating pengari. Ing pengari tamo ka rin, pengari tang mangat wangeni, adwantang masipit pa mo rin hanggang matwanala. Iparam no pa po kaya katamong makabangal doon ng Diyos. Uli pong kailangan tala pa mo rin. Pota pong atsune ng etadtamo king puntod na yapi na ita. Yapi na yung tawling aldo na akit mi kaya ang pengari. Tatangko po berde na napon. October 2 ya po itatangko. Brime man pong lawen nang kay bilang tao hanapin. Nang minsan lawen may kitang puntod na, pero yung tutuna po wala na ka rin, kamuanak man nung minsan tatangko kanya niya. Potang mete na ako hanggang ngayon ko puntalan kayong puntod ko, wala na ka rin, tunga na, wala na ako O nanging tao po bilang na nung minsan beging partine ning bieta mo, huli mo ngaldo na ning kayang kayaldawan, silipan may kitang puntalan may kitang kayang puntod, makanta mo. Uli pong maraguling sinakripisyo dareng matwata mo. Potang alana lu, kantatamongan ay isip king kaya katamong sarili. So magpakatibe tamo po, kaya katamong kasalpantayanan. Uli po nging kaya katang kasalpantayanan, itamo po nga tsukeni, patutuanan tamo, espiritula reng mayap, deng titipa kaya katamo. Kanya kailangan po, nung minsan, palagi ko pong sasabihan, yung kalaban tamong palagi ken yung kaya katang sarili. Banten tala po rin kaya katamong sarili, uling, yung kaya katamong kalaban. Kanya sana po kaluguran na kapatad, magpakatibe tamo po kaya katang kasalpantayanan, ipakilala tamo na yung kaya katang kasalpantayanan, lipat naman po nung minsan yung tawat ninyang kainan, mag-aral yo, pero taya po tatabugan yung kaya katang kasalpantayanan. Nang minsan po manakit tamo mong buligang may nga siyas kendalan, atakiran may mga tisod-tisod tamo, anong minsan, ini po tutupo ini, magsalita tamo po kasi kaya ni tutu magsalita tamo po kaya ni tutu. Nung minsan buligayang malati, matisod tamo, magpainawa tamong bagya. Makanyan po, pero yung tutu na po, kaluguran na kapatad. Kaya ni po, singkatibe, singkapino, hanapin. Kanya, kaluguran na kapatad, yung kaya katang kasalpantayanan, duguran tayo. Duguran talangan ding sablang kapatad. Nung nanong mo biring mararapat, king kaya ang sarili nga na, mo daraptan king kalupa mong tao. Yamo po ing paganak ang lalakwan ko. Kaya kayo, king aldongay ni, God bless you all po kaya kongan. Maya pa oras po. Din kaya katamo pong opisyalis, yala po mama ko. Reng opisyalis tamo po, pakisabi ko pong mayap, tamo po mama ko, pamo uling tinya pong sinabing banal espiritu kaya tam Domingo, na pinabili natin kaya katamong busy, pisabyan tamo po nung naning dapat tamo pong pisabyan, kaya katang kasalpantayanan. Maya payabak po kaya kongan. Kaiba na po nining panalangin, mukiat la po reng opisyalis sa lapong mama ko.
Dali po mamaya pa tamo manalangin tayong pasalamat tayo nga pong Ginoo. Mayupayang kay kami igpa. Dakal pong nakalasalamat. Nginingat na imbalang metong at metong kay kami. Hanggang ining oras man at tilikiyang kapayapan, pauli naning nagod mo ating sikanan. Diyos ko, alala pong pupos din kaya kaming pamipuri, ang pong pamipasalamat. Karin dapat mo mangayap kaya kami pa. Yun Diyos, turutan mo ngayon ng oras sa iti. Makanyan mo kayong lawang karapat dapat. Kay ba't niyang gawain kaya kaming banal na katungkulan. Simban na ka kayong pangay espiritu ang pong king katutuan. Ginin Diyos, diyan pong dindaming. Ayara layamanong kay ba't kaya ka. Diyos ko, makanyalasanang midapo ka rin dulang darin kaya kaming balang puso ang pong kaisipan. Bang kanita ginin Diyos ka rin aldo bukas makanyang keng misasan metong. Makagawa ka rin kaya keng banal katungkulan kaya kaigpa. Ikpambanal nung parati mo mga batyawan di kaya pamagkulang patawaran mo kami. Bilang mo na lang anting may nang pamanalastas deti mo no bibilang anting mong kasalanan migpa. Ginin Diyos, so ini po yung panandama dudurot babo na ning yato. Pablasa ang king malambat ng panahon pe pamali mo kay kami. Ding malayari ming gawanig pa. Pasalamat kami nga lampupos kaya kaigpaya mo kaya kakawangan ka rin kaya kaming pamanggalo. Turutan mong makanyana sanang medinan mo kas. Bang kanita ganin Diyos kaya malyaring maligalig. Karing kaya kayang pamanggalo pong pamaminto karing kaya kayang banal ako tungkulan. Makanyan mo kayang puluran kaya kang mapaling lugod. Ilawot may pamidagay ka rin dulang daring kaya kaming balang puso ang pong kaisipan. Noon ay itang pamisasan metong ikasulong na ning kaya kayang kasalpantayan niyang kayang ipagkalob. Ikpambanal, o hindi po yung kaya kaming proyektong gagawan ngayon tulutan mong dinan mo kayang para-parang karakdagan ni kayang mga kapatad. Banting upayang makanyang kayang misasan, metong karingaldo, bukas makanmiyang nga payari, pauli na ng lugod mo. Tulutan mong kaya sana malyaring may bili, ingablang ang pong kamarinayan, asaan ming lugod mo pa. Bang kanita ganun Diyos, makanyang kayang malayang makagalo, karing kayang banal katungkulan kaya ka. Ganun Diyos, ngayon muli na kami at pasyuli ka rin kayang sariling ko buntok nangan. Hanggang na rin kaya kaming kapatid, iba't yung ngaliwang lunduyan Diyos ko. Linisan ming kaya kaming dalanik pa. Ilawot mo rin matuling nga isip. Ilawot ming disgrasya ganun Diyos, yung kanyang kayang para-parang mga sadyad payapa. Karing kaya kayang banal na katungkulan, o karing kaya kayang kubuntok nanganig pa. Bang kanita karingaldo, bukas Diyos ko, makanyang kepong malayang makagalot, miyabi-yabi. Ikayang mikakapatid. Ganun Diyos, nung ninumampong at yung bit-bit na parandam ngayon ng oras sa itiki, kaming mikakapatad, ang gana rin kaya kayang pengari. Ika po yung managit ka rin gamat na rin yasa, ganun Diyos. Makanyan mo kaya nga mapisan kaya tang lihim ka rin kaya kang may payang gamat. Makanyan mo nang baklasan yung nanumang parandam at yung kaya kayang pisikang laman. Nuning kapadanan Diyos ko, yan yung manatili. Karing kaya kayang banang sarili. Bang kanita, ganun Diyos, makanyan kayang magpatutu. Karingaldo, bukas tandayang lugod mo ikinawang karing balang pinandit karing kaya kaming pamanggalo. Ginoon, salamat po. Karing pagkadubumbiyan pong sikanan kagom na ning pagkabi. Ginoon Diyos, Emil